Fu. Ang matandang ginang. Kung malalaman ni Boss Fu na ipinagpaliban niya ang isang international na meeting para lang dumalo sa kanyang blind date, hindi kaya siya. Noong araw, Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng pinakamayaman. at pumunta sa South City, nagkaroon siya ng relasyon doon, nasaktan ang kanyang puso, at mula noon, hindi na siya muling nakipag-ugnayan sa mga babae. Ang pamilya Fu ay iisa lang ang tagapagmana sa 9 na henerasyon. Hindi maaaring maputol ang lahi sa kanyang mga kamay. Iyon ang pinuno ng Fu conglomerate. Ang gwapo niya. Tamang-tama ang pagpunta ko sa blind date ngayon. Ginang, dumating na si Boss Fu. Huwag kang magpanik. Tatay, Nandito na ang lahat. Ano pang hinihintay mo? Oo. Malugod naming tinatanggap ang pagdalo ng lahat sa aming Fu Conglomerate President's Matchmaking Event. Ayon sa aming matandang ginang Fu, sa lahat ng mga dalagang narito, sino mang makapag-asawa kay Boss Fu at magkaroon ng isang anak na lalaki ay agad na makakatanggap ng 30% ng shares ng Fu Conglomerate. 30% na shares. Hindi ako nagkakamali, di ba? 30% na shares. Kung tutuusin, halos 100 bilyon ang kita kada taon. 100 bilyon? Ang laki. Kapag ipinanganak na ang batang iyon, siya ang magiging tanging tagapagmana ng ika-10 henerasyon ng mga Fu. Iyan ang tunay na ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Dumating na si Boss Fu. Boss Fu, ano ang saloobin ninyo tungkol sa matchmaking event na ito? Boss Fu, maaari po bang itanong sa loob ng maraming taon, bakit po kayo tahimik tungkol sa pag-ibig? Mayroon po bang sikreto? Ang sikreto ko ay baog ako. Ganito kabigat na kondisyon. Sinabi niya ng basta-basta. Totoo ba yan? E di yung sinasabi nilang magbibigay ng shares kapag nagkaanak. Niloloko lang tayo nito. Bumaba ka ng boses. Akala mo ba maganda yan? Kailangan mo bang gawing walang babaeng magpapakasal sa'yo? Para wala akong apo? Saka ka lang masisiyahan? Lola, ako. tatay, kamusta? Ako ang iyong anak, si Fu Xiaonian. Hindi ba't sinabi ninyong baog kayo? Noong mga panahong iyon, nagtago ako ng aking tunay na pagkatao at pumunta sa Nanyang University para mag-aral ng pagpipinta. Doon ko nakilala si Shuzi. 3 taon kaming nagmamahalan, ngunit hindi ko siya minsang hinawakan, imposibleng magkaroon ng anak. Mali ang pagkakilala mo, bata. Ito ang drawing ni Mama, at ito ang drawing ni Papa. Simula nung bata pa ako, ito na ang nakikita ko. Hindi ako nagkakamali. Imposible. Imposible ito. Lola, ikaw din ba ang may pakana nito? Ito. Hindi ito ako. Kung hindi ka naniniwala, Papa, pwedeng gamitin ang buhok ko para sa DNA test. Sabi ni Mama, patutunayan ito ng doktor. Lola, masyado nang malaki ang ginawa ninyo ngayon. Ako. Ayaw mo ba sa akin, Papa? Ay, kamukha. Kamukhang kamukha ni Siyu noong bata siya. Xiaonian ang tawag sa iyo, di ba? Opo. Pwede bang bigyan mo ako ng iyong buhok, apo? Kapag lumabas na ang resulta ng DNA test, kung ikaw nga ang dugo ng aming pamilya, sasagutin ko ng buong karangalan ang iyong pag-uwi. Mukhang
matagal pa bago ako makapunta ulit kay tatay. Kailangan kong mag-ipon ng matagal para sa pamasahe. Nasaan ang mga magulang mo? May tatay ako. May nanay din ako. Maganda siya. Marunong pa siyang mag-drawing. Nanay! Shushiji? Nakita mo na ba ang tatay mo, Xiaonian? Pero parang hindi ako gusto ng tatay ko. Nanay, dahil ba akala rin ng tatay ko na baliw akong bata? Noong namatay ang nanay ko noon, nasiraan ako ng bait. Pero ako'y pinagbintangan ng mag-amang Shen na baliw. Pero si Xiaonian ay inosente. Hindi ko siya pwedeng hayaang manatili rito. Ang ating Xiaonian ang pinakamasunurin at maunawain. Hindi siya baliw na bata. Hindi lang nakilala ng tatay mo si Xiaonian. Kapag nakilala ka na ng tatay mo, siguradong magiging napakabait niya sa iyo. Huwag kang umiyak, nanay. Pipilitin kong magustuhan ako ng tatay ko. Nanay. Xiaonian. Okay lang ako, anak. Mainit lang ang pakiramdam ko. MS, Shu. Primary brain cancer ito. Hanggang 6 na buwan na lang ang natitira. Kapag wala na ako. Xiaonian. Kailangan may mag-alaga sa iyo. Xiaonian. Hindi gaanong nakakaangat ang buhay sa bahay ni Papa. Pagdating mo sa bahay niya, intindihin mo siya lagi, ha? Naiintindihan mo? 30% shares. Kung ganito ang pagkalkula, 1 taon, halos 100 bilyon ang papasok. Kakaiba. Hindi ba alam ni Mama na boss si Papa? Kapag naiintindihan ko si Papa, magiging mabuti siya kay Mama. Xiaonian. Sa harap ni Papa sa hinaharap, huwag mo na lang banggitin si Mama. Bakit? Hindi ba mahal ni Papa si Mama? Ako ang may kasalanan kay Papa. Si Kausapin natin ng maayos. Hindi ako naniniwalang dahil sa pera ay maghihiwalay tayo. May problema sa cash flow ng Shu Group. May sakit ang nanay ko. Naghihintay lang ang stepfather ko. Pangkaraniwan lang ang buhay ni Siu. Hindi ko siya pwedeng idamay at pabigatan. Fu Siu. Noon, nagustuhan lang kita dahil gwapo ka. Naglalaro lang ako. Ako ang heres ng Shu Group. Ikaw naman, isa ka lang isang working student na substitute teacher. Ano ang akala mo, karapat-dapat ka sa akin? Z. G. Binilhan kita ng red bean bun, paborito mo. Huwag kang umalis. Pagkatapos kumain, kausapin natin ng maayos, pwede ba? Bingi ka ba? Akala mo ba talagang gusto ko ng red bean bun? Dahil mahirap ka lang kaya yon. Para lang sa pride mo kaya ko yon sinabi. Ang mga gusto ko, hindi mo kayang bilhin habang buhay. Gandang Shu. Tapos na ba ang drama mo sa ex mo? Nakapag-check-in na ako sa hotel. Tara na. Anong hotel? 3 taon tayo, hindi kita ginagalaw. Salamat pare. Ang hindi mo kayang hawakan, ako ang mag-enjoy ngayong gabi.
Siyi, bumaba ka. Siyi, huwag kang sumama. Siyi. Ayo. Kahit gaano mo ako kamuhian, okay lang. Pero sana huwag mong idamay si Xiaonian. Ako. Hindi na ako magtatagal. G, huwag kang umalis. Huwag ka nang umalis. Huwag kang umalis. G, makinig ka sa akin. Ayo. Uminom ka ba? Z, sumama ka sa akin pabalik. Pag-usapan natin ng maayos, pwede ba? Pusyo, tama na yan. Umuwi ka na. Z, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang iiwan mo ako. Paumanhin. Ayo. Z, alam mo ba? Sa totoo lang, mayaman din ako. Ano ang gusto mo? Kayang-kaya kong bilhin para sa iyo. Z, huwag tayong maghiwalay, pwede ba? Huwag kang umalis. Z. G, huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Napanaginipan ko na naman ito. Noong mga panahong iyon, pagkatapos ng pagkalasing, nagising ako sa dormitoryo. Hindi ko naman talaga siya hinanap. Ang panaginip na ito, pangarap lang ba ng isip ko? O kaya ay? Hayaan mo na. Yung babaeng ganoon, materialista. Hindi talaga dapat pang hinahangaan. Hello, Papa? Ako ang anak mo, si Fu Xiaonian. Lola, ano bang nagawa ko? Huwag mo akong tawaging lola. Wala akong ganitong walang puso mong apo. Paumanhin po, Boss Fu. Hindi ko po napigilan si Lola. Lola, ikaw. Lola, ano ba yan? Ano ba ng kalokohan ang ginawa mo noon? Wala ka bang naaalala kahit isa? Yung bata kahapon? Imposibleng anak ko yon. Ilang taon na akong hindi humawak ng babae. Paano mangyayari yon? Galit ka pa rin ba sa kanya? Siyo, anak. Sa mga nakaraang taon, ayaw mo talagang magpatawad. Hindi ba't dahil may pagmamahal ka pa sa kanya? Galit lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Huwag mo nang banggitin pa siya. Kapag naaalala kong minahal ko ang ganong klaseng babae, nakakadiri talaga ang pakiramdam ko. Hay. Kung walang pag-ibig, saan nanggagaling ang galit? Kitang-kita sa larawan na ginawa ito ng buong puso. Mukhang napakabait pa ni Xiaonian. Kung siya nga ang anak ng babae at ni Xu, noon, determinado siyang makipaghiwalay kay Xu. Baka may iba pang dahilan. Lola, Ipatingin mo ito. Sabihin mo agad sa akin kapag may resulta na. At imbestigahan mo rin ang pamilya Xu. Anong mga nangyari sa kanila nitong mga nakaraang taon? opo. Nanay, huwag kang tumalon. Huwag. Nanay! Namimiss din ba ng nanay ang kanyang nanay?
Nanay, huwag kang umiyak. Kwentuhan kita. Noong unang panahon, may isang maliit na sirena. Lumalangoy siya ng lumalangoy sa ilalim ng dagat. Noong unang panahon, may isang maliit na sirena. Sa araw ng kanyang ika-10 kaarawan, nakilala niya ang prinsipe na gusto niya. Ang prinsipe naman ay binigyan ang maliit na sirena ng kwintas na pinakagusto niya. Xiaonian, hindi ka ba natakot sa nangyari kanina? Nag-aalala ako kay nanay. Napakabata at maganda pa ng babae. Napakaliit pa ng anak. Noong una, nang siya'y pilit na dinala rito. Parang labis na na-trauma. Para sa anak, pinilit niyang magtagal ng ganito katagal. Ngayon, baka malapit na siyang sumuko. Xiaonian, kailangan mong mahanap agad ang tatay mo, at umuwi kasama niya, alam mo ba? Isasama ko si nanay pa uwi. Kapag nasa bahay na si nanay, hindi na siya magkakasakit. Sige, naniniwala ako sa'yo. Siguradong makakauwi ka kasama si nanay. Tita, pwede mo bang alagaan muna si nanay? Gusto ko siyang bilhan ng paborito niyang bean paste bun. Tuwing kakain si nanay ng bean paste bun, gumaganda ang pakiramdam niya. Sige, ikaw na. Mag-ingat ka. Napakabait at maunawang bata. Sayang lang. Sa murang edad ay mawawalan na ng nanay. Nandito na si Xiaonian. Ngayon ba, bibili ka na naman ng bean paste bun para kay nanay? Hawakan mo itong 5 piso. Bumili ka ng gusto mong pagkain. Lolo, kakaunti lang ang bote na nakolekta ko ngayon. Mga 3 piso lang siguro ang mabebenta. Xiaonian, halika. Hawakan mo itong 3 piso. Salamat, Lolo. Xiaonian, hindi ba't ikukwento mo kay nanay? Itong mga librong pambata, ipinun ko ito para sa'yo. Hawakan mo. Salamat, Lolo. Umuwi ka na ng maaga, anak. Mag-ingat ka sa daan. Tumigil ka. Tita, Lolo. Batang to. Ang tagal naming naghintay sa iyo dito sa paligid. Nian, sa iyo ba, may dala ka bang anumang bagay na ipinag-utos ng nanay mo na laging nasa iyo? Ikaw? Noon, pinilit kong talunan ng matandang babae ang gusali para lang pagkatapos niyang mamatay, makukuha ko ang lahat ng ari-arian ng Shu family. Sayang lang. Yung peking testamento na ginawa ko, kulang na lang ng tatak ng Jade Seal. Kung hindi ko pa rin mahahanap ang Jade Seal, gusto ko na nga na isama na rin ang batang ito. Pa, nasa labas pa. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Nian, huwag kang magsinungaling. Isipin mong mabuti. Yung nanay mo, nagbigay ba sa iyo ng maliit na kahong parisukat? O kaya maliit na kuwintas o kung ano? Meron. Patingin naman. Hindi ito ang Jade Seal ng Shu family. Niloloko mo ako. Niloloko mo ako. Aklat ko. Dalhin mo.
Ni hindi ka nag-aalala sa sarili mong anak, ang tiyaga mo pa ring umupo diyan. Lola, hindi talaga iyan anak ko. Ano pa bang hindi ang pagkakahawig sa iyo ng batang iyon? Boss Fu, Boss Fu. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Hindi mo rin ba to nakita? Sa totoo lang, hindi na rin magtatagal si Xu Ziyi. Yung Jade Seal, dapat matagal nang ibinigay sa batang to. Tayo sa mental hospital, sinong nagpapakain at nagpapatira sa kanya? Siya naman, hanggang ngayon, ayaw pa rin magsabi kung nasaan ang Jade Seal. Ikaw ang nagpasok sa nanay ko sa mental hospital. Wala namang sakit ang nanay ko. Masamang tao ka. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Aray. Bilis! Alamin mo agad kung nasaan ang apo kong mahal. Nasa na siya ngayon? Si Xiaonian ang tanging apo ng ika-10 henerasyon ng Fu Conglomerate. Sige, pupunta na ako. Hoy! Kunin mo agad ang bata at ang nanay niya. Hindi pwedeng nasa labas ang manugang at apo kong mahal ng pamilyang Fu. Baka naman. Totoo pala ang panaginip na yon? Wala namang sakit ang nanay ko. Malungkot lang siya dahil namatay ang lola niya. Kayong lahat ang nanakit sa nanay ko. Ikaw! Jade Seal, kaya pala nakatayo ka lang dyan. Yung Jade Seal pala, nasa likod mo. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Boss Fu, Lola Fu, dito po. Nandito siya. Bilis! Umalis na tayo! nanay, tatay. Bigay mo sa akin! Bigay mo na agad sa akin yan. Huwag mo akong pilitin. Subukan mong galawin ang anak ko. Tatay. Tatay, ako talaga ang anak mo. Hindi kita niloloko. Alam ko, Anong iyak-iyak dyan? Dali! Ibigay mo na yan sa akin! Dito mo ibigay yan. Ito ang iniwan ng lola para kay mama. Hindi ito maibibigay sa inyo. ang gamit ng anak ko. Sino ang may lakas ng loob na agawin ito? Saan ka ba galing? Mula pagkabata nitong batang to, walang nagmamahal na ama o ina. Para siyang isang batang kalye. Ang tatay niya ay isang dukha. Tingnan mo ang suot mo. Talagang hindi ikaw ang tatay niya. Presidente Fu, nandito na ang mga bodyguard. Fu Corporation. Pasok na kayong lahat. Gawin na. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo! Ang presidente ng Fu Corporation, sigurado ka bang ito ang anak mo? Alam mo ba kung nasaan ang ina niya ngayon? Si Xiaonian lang ang anak na kinikilala ko. Tungkol naman sa nanay niya. Wala akong pakialam. Ikaw, Parang hindi gusto ni Papa si Mama. Paano ko kaya madadala si Mama pa uwi? Simulan na ninyo? Suntukin ninyo siya. Xiaonian, yung kwartong inihanda ko para sa iyo, nagustuhan mo ba? Salamat, Papa. Gustong gusto ko ito. Xiaonian, may regalo rin si Lola sa iyo. Maligayang pag-uwi, young master. Kumusta po kayo, young master? Ako ang regional agent ng Global Toy Factory. Sa hinaharap kung anumang laruan ang kailangan mo, ideya lang ang kailangan. Kami na ang bahala sa disenyo at paggawa. Ang galing ninyo, Tito. Salamat po. Young Master, ito ang share transfer agreement ng Fu Corporation. Pagtuntong mo sa hustong gulang, ikaw ang magmamana ng buong kumpanya. Xiaonian, tingnan mo, may iba ka pa bang gusto?
Gusto ko, tulad ng ibang bata, magkaroon ng buong pamilya kasama sina mama at papa. Xiaonian, kung may papa ka na, wag mo nang isipin si mama. Bibigyan ka ng papa ng pinakamagandang bagay sa buong mundo. Pero ang pinakamaganda sa buong mundo ay si mama. Normal lang na mag-miss sa nanay ang bata. Normal lang yan. Tingnan mo si Xiaonian, napakabait at maunawain. Baka naman ang mga nangyari noon ay may ibang dahilan. Ang pamilya Shushi ay isang kilalang kilala at iginagalang na angkan. Siya ang panganay na anak na babae ng Shushi. Anong ibang dahilan ang meron? Ni hindi man lang niya inalagaan ang sarili niyang anak. Papa, mabait naman si mama sa akin. Kung talagang mabait siya sa'yo, hindi niya hahayaang mag-isa kang pumunta sa akin. Kung hindi dahil sa kanyang pagtataksil sa aming relasyon, sana si Xiaonian ay isang batang lumaking puno ng pagmamahal at walang inaalala. Sina. Kakakauwi pa lang ni Xiaonian. Gutom ka na siguro ngayon, di ba? Tara na, kain tayo sa baba. Kumusta, young master? Ako ang 5-star chef, dalubhasa sa Chinese at Western cuisine. Ito ang menu. Pwede kang mag-order ngayon. Xiaonian, anong gusto mong kainin? Pwede itong lutuin ng chef ngayon din. Chef Tito, marunong ka bang gumawa ng bean paste bun? Nangako kasi ako na bibili ako ng bean paste bun para kay mama. Pero hindi ko nabili. Ito, kaya ko. Pero, sa pantry ng pamilya Fu, parang wala talagang red bean paste. Ipabili mo sa bumibili ng groceries. Ngayon na, at ihatid agad-agad dito sa bahay ng Fu. Opo. Sandali. Papa, Yung bumili ng roast bean paste. Ayaw niya ng matamis na bean paste. Naiintindihan ko po. Papa, kapag tapos na si Tito Chef gumawa ng siopaw, pwede ba ako na mismo magbigay kay mama? Nanay mo siya. Siyempre ikaw ang magbibigay. Dapat ba akong magdala? Kayo na lang kumain mamaya. Pupunta ako sa opisina para sa meeting. Sino ba ang nagsabing ipadala sa kanya? Malinaw naman na gusto niyang magbigay. Ang tigas pa ng ulo. Xiaonian, anong ginagawa mo dito sa mental hospital? Ate, Kaibigan pala ng nanay ni Xiaonian. Akala ko pa naman dito, nakatira ang nanay niya. ate, ito ang bean paste bun na dala ko para kay mama. Pwede mo ba itong ibigay sa kanya? Xiaonian, saan mo nakuha ang lunchbox na yan? Galing po sa bahay ni Papa. Nakita mo na talaga ang tatay mo. Ate, pwede mo bang sabihin kay mama na mabait sa akin si Papa? Pagkalipas ng ilang araw, isasama ko si Papa para sunduin siya. Sabihin mo sa kanyang maghintay lang, okay? Sige, sasabihin ko yan sa nanay mo. Maghintay siya sa pagdating mo. Baba ka dyan. Bumaba ka. Sige nga, ang CEO ng Fu Group, tinuruan ba kita ng lola mo na mamboso o manubok? Kasi, Dumadaan lang ako. At naisip kong dumalaw kay Lola. ang lugar na ito at ang Fu Corporation ay magkasalungat ang direksyon. At saka, yang malaking korporasyon mo, wala ka bang ginagawa? Lola, ako kasi. Papa! Hoy, Xiaonian, Tita, ito ang papa ko. HMM. Ikaw ba ay kaibigan ng nanay ni Xiaonian? HMM. Kung may oras ka, maaari mo bang samahan si Xiaonian at ang nanay niya na bumisita sa amin sa Fu Residence? Huwag na lang siguro. Ang nanay ni Xiaonian. Hindi maaari. balak ba niyang iwanan si Xiaonian sa pamilya Fu? At wala na siyang pakialam? Xiaonian, halika na tayo. O kaya naman, ang pag-iral ni Xiaonian,
ay nakakaapekto sa kanyang pagsasama sa ibang lalaki. Kung may konting responsibilidad ka lang sana, hindi sana umabot si Xiao Nian hanggang ngayon bago nakita ang kanyang ama. Mag-focus ka na lang sa pagbabayad ng utang mo kay Xiao Nian. Ang mga bagay tungkol sa nanay ni Xiao Nian, huwag mo nang pakialaman. Boss Fu, nakuha ko na ang impormasyong ipina-research ninyo. Ang lalaking iyon ay si Ren Yu, isang surgeon na nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero ang kakaiba, pagkatapos makipaghiwalay sa inyo ni Miss Xu, ang lalaking iyon ay nag-iisang lumipad sa ibang bansa. Tiningnan ko ang flight records. Wala akong nakitang record ng pag-alis ni Ginang Xu. Kaya, dahil nagdadalang tao siya sa akin, kaya kayo naghiwalay ng lalaking iyon, at ngayon, iniwan sa akin si Xiao Nian. Para siya ang pumunta sa ibang bansa para hanapin iyon? Sa hinaharap, ang mga balita tungkol sa kanya, ayaw ko nang marinig pa. Si Po. Xiao Nian. Ipinadala ni Xiao Nian sa iyo, ang hopya na munggo na ito. Sinabi niya sa akin na sabihin sa iyo, na nakita na niya ang kanyang tatay. Mabuti raw ang trato sa kanya ng tatay niya. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman. Mabuti naman. Sinabi rin ni Xiao Nian, na pagkatapos ng ilang araw, dadalhin niya rito ang kanyang tatay. Ziyi. Bilisan mo, Dr. Ren, umuwi ka na agad. Nagkakomplikasyon na si MS Xu. Kung malalaman ng tatay ko na naihiya ako sa kama, may isip kaya niyang masama ako? Hindi na niya ako gusto? Anong ginagawa mo? Papa, Papa, pasensya na. Nanaginip ako ng masama. Di ko sinasadyang nabasa ang kama. Xiao Nian. Sa susunod, kapag may ganitong nangyari, sabihin mo agad sa papa, ha? Naiintindihan mo? Natatakot ako na isipin mong masama akong bata, na hindi mo na ako gusto. Paano naman ako hindi magkagusto kay Xiao Nian? Maliit ka pa lang. Normal lang ang mabasa ang kama. Nung bata rin ako, nababasa ko ang kama. Ano bang napanaginipan mo? Napanaginipan kong dumudugo ang ilong ni Mama. Pumasok siya sa ospital. Hindi naman napapasok sa ospital ang pagdudugo ng ilong. Huwag kang mag-alala, Xiao Nian. Papa, samahan mo ako para sunduin si Mama, okay? Pwede ba? Samahan mo ako para sunduin si Mama, okay ba? Xiao Nian. Ngayon, ang nanay mo. Baka ayaw na niya akong makita. Si Mama ang nag-utos sa akin na hanapin ka, Papa. Sabi ba niya? Gusto ba niyang makita ako? Kaya nga, pinahanap ka ni Mama sa akin. Dahil kailangan mo ako bilang tatay. Hindi niya ako kailangan. Mag-iisip ako ng paraan para magkita sina Papa at Mama. Kapag nakita ni Mama si Papa, siguradong uuwi na siya.
Xiao Nian. May gusto ka bang puntahan ngayon? Gusto kong pumunta sa parke kasama si Papa. Xiao Nian, bakit mo gustong pumunta sa parke kasama ako? Lahat ng bata sa parke may tatay. Ako lang noon ang wala. Nakaupo lang ako sa tabi at nanonood sa kanila. Ngayon may tatay na ako. Gusto kong makipaglaro kay Papa. Noong panahong iyon, wala bang kasama si Mama sa iyo? Hindi niya ako kayang samahan. Shuzi, paano mo nagawa na hayaang mabuhay si Xiao Nian nang walang ama at hindi mo siya inalagaan? Ganito mo ba siya itinuring sa lahat ng mga taong ito? Mula ngayon, kung saan mo gustong pumunta, sasamahan kita. Xiao Nian, may slide dyan sa harap. Gusto mo bang maglaro? Gusto! Kung magtutuloy tayo, nandoon ang tinitirhan ni Mama. Napakabait sa akin ni Papa. Kapag nakita niya si Mama, siguradong isasama niya si Mama pa uwi. Tio Ren. Tito Ren, Bata, anong ginagawa mo rito? Siya, yung lalaking pinili ni Shuzi noon, kahit handang ipagkanulo ako para lang makasama. Ilapag mo ang anak ko. Nahanap mo si Xiao Nian. Kung gayon, tungkol sa nangyari kay Ji Yi noon, Kumusta na si Shuzi? Wala akong pakialam. Ibigay mo sa akin si Xiao Nian. ang pag-uwi ko ngayon ay para kay Ji Yi. May sakit siya. Malubha ang kanyang kalagayan. Para lang mapauwi ka. Todo-todo ang pagpupursige niya. Ang Fu Group. Fu Siu. Ganun pala. Kung alam lang sana ni Ji Yi noon, Buti na lang hindi niya nalaman. Papa, pwede ba tayong pumunta kay Mama ngayon? Sabi ni Tito Ren, may sakit si Mama. Pumunta na tayo kay Mama ngayon. Xiao Nian, hindi naman talaga may sakit ang nanay mo. Niloloko ka lang niya. Hindi siya karapat-dapat maging ina mo. Tito, hayan na. Xiao Nian, alis na tayo. Isasama kita ni Tito. Bitawan mo siya. Papa, kaya ka rin ba ng iba na nahihiya kay Mama dahil nakatira siya sa mental hospital? Ano? Anong sinabi mo? Saan nakatira ang nanay mo? Nakatira si Mama sa mental hospital. Tara na. Shuzi, ang tagal na nating hindi nagkita. Akala ko talagang may sakit ka. Kahit na gustong-gusto mo akong makita, hindi mo dapat ako nilinlang ng ganyan. Nakita na ni Xiao Nian ang kanyang ama. Wala nang makakapigil sa atin. Shuzi, kaya pala nagmamadali kang iwanan si Xiao Nian. Yun pala, naiinis ka ba na si Xiao Nian ay naging pabigat mo? At nakasagabal sa pag-aasawa mo? Umalis na siya. Salamat sa pagtulong mo sa akin sa pagpapanggap. Kitang-kita na gusto ka pa rin niya. Hindi rin maganda ang kalagayan ko. Hindi na kailangang maging pabigat pa sa kanya. Kinamumuhian na niya ako sa loob ng 5 taon. Hayaan na lang nating kamuhian niya ako magpakailanman.
Boss Fu, nalaman ko na kung bakit ipinasok sa mental hospital si Miss Shu noon. Boss Fu, nalaman ko kung bakit pumasok si Miss Shu sa mental hospital noon. Ayokong malaman ang tungkol sa kanya. Magmaneho na tayo. Opo. Ang kalagayan ng katawan mo. Kailangan pang maghintay ng 1 buwan bago maoperahan at ang tsansa ng tagumpay. Napakaliit. Naiintindihan ko. Pakiusap, mamaya ihatid mo na lang si Xiaonian pabalik sa pamilya Fu. Boss Fu, ito ang nalaman kong nangyari sa pamilya Shu nitong nakaraang 2 taon. Hindi ako interesado. Kung gayon, kung wala ng ibang bagay, aalis na muna ako. Ang Shu Group. Naghirap ang supply chain ng pondo. Boss Fu, kanina sa labas may lalaking nagdala sa bata. Boss Fu, kayo po? Nag-iikot lang. Ibigay mo sa akin si Xiaonian. Boss Fu, wala talagang mental illness si Miss Shu. Naisahan lang siya. Kung wala siyang sakit bukas ng alas 4 ng hapon, asikasuhin mo ang kanyang discharge. Boss Fu, kayo po sa Miss Shu ay malinaw na. Ang gusto ko lang ang bata ay may malusog na ina. Tama si Lola. Matigas lang ang ulo ni Boss Fu sa totoo lang. Nagmamalasakit pa rin siya kay Miss Shu. Hoy, Shu, si! Kahit nasa mental hospital ka, nakakahanap ka pa rin ng lalaki para iligtas ka. Minaliit ko talaga ang kakayahan mo. Sayang naman, kailangan ng pirma ng kamag-anak para sa medical certificate ng paglabas. Anong medical certificate ng paglabas? Eto. Pakikinggan mo ako. Kung hindi mo ibibigay ang selyo ng Jade ng Shu Clan, ikaw at ang anak mo mananatili kayo sa mental hospital habang buhay. Ang Shu Clan ay buong buhay na pinaghirapan ni Mama. Hindi ko ito ibibigay sa inyo. Ikaw na isang baliw, manatili ka na lang dyan sa mental hospital. Naisip mo ba si Xiaonian? Noong nakaraan, nakita kong may mga batang nakapaligid kay Xiaonian. Tinatawag siyang siraulo. Sinasabing wala siyang ama. Tinutokso siya dahil baliw ang nanay niya. Kawawa naman ang maliit na to. Araw-araw, nagbebenta lang siya ng basura para mabuhay. Oo nga pala, sabihin ko sa'yo ang totoo. Ang nanay mo, hindi siya tumalon. Itinulak siya ng tatay ko at namatay sa pagbagsak. Tulong! Inatake si Xu Ziyi. Mama, Gising ka na, Xiao, Nian. Lola, Aray, anak ko. Kakagising mo lang. Bakit malungkot ka na? napanaginipan kong inaapi si Mama. Lola, gusto kong makita si Mama. Narinig mo ba? Gusto ni Xiao Nian na makita ang nanay niya. Sige na, sunduin mo na siya. May kasunduan na siya sa pagpapakasal sa iba. Ano naman kung may kasunduan sa pagpapakasal? Hindi pa naman ikinakasal, may anak ka pa naman. Hindi ba pwedeng gamitin mo ang anak mo para umangat, diretso ka ng umangat? Lola, saan mo ba natutunan ang mga salitang yan? Huwag mo akong pakialaman kung paano ko natutunan yan. Kailangan ng bata ang kanyang ina. Dali-daliin mo nang pakasalan ng apo ko. Paano ko pakakasalan ng isang babaeng nagtaksil sa akin? Katarantaduhan. Yung singsing na pinahanap mo sa akin kay Master Hill kagabi para sa pag-propose ay...
Si G, Fu po. Sing Sing. Siyempre, nanay siya ng bata. Dapat nga siyang bigyan ng tamang katayuan. Si. Ako, ihahanda ko muna ang bigay kaya. Hindi natin pwedeng pabayaan siya. Tatay, susunduin mo na ba si nanay? Uwe, Ayos! G. Ano tong iginuhit mo? Ito ay dinisenyo ni Master Hill. Singsing na Mobius strip. Gusto kong ito ang gawin nating engagement ring. Mobius strip. MHM. Isang walang katapusang bilog. Sumisimbolo ito sa walang hanggang pag-ibig. At pangako. Doc, talaga pong hindi dahil ayaw naming pumirma sa discharge papers. Pero tingnan niyo po, lumalala na ang kanyang sakit. Oo, tingnan nyo ang kinurot niya sa anak ko. Sa ganitong kalagayan, Talagang hindi maaaring i-discharge. Tumayo ka nga. Ibigay mo sa akin ang Jade Seal. Kung hindi, ang mangyayari sa'yo, magiging katulad ng sananay mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Noong huli, masyado kang naging mahinahon. Anong gusto mong gawin? Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Shuzi. Dumating na ba si Xiaonian? Wala. Umalis ka na. Sumama ka sa akin pabalik. Yung nangyari noon, para sa akin parang hindi nangyari. Fusio. Noon, ako ang nakipaghiwalay sa'yo. Ako ang umayaw sa'yo. Bakit mo naiisip na gusto kita ngayon? Eh si Xiaonian? Ayaw mo na rin ba sa kanya? Eh si Xiaonian? Ayaw mo na rin sa kanya? Hindi ko naman pwedeng isakripisyo ang sarili kong kaligayahan dahil lang sa isang bata. Ano ba ang kaligayahan mo? Pera? Gusto ko ng napakaraming pera. Kaya mo bang ibigay? Kung ibibigay ko ang perang gusto mo, sasama ka na ba sa akin? Ikaw. Fusio. Huwag mong isipin na dahil nakakaluwag-luwag ka na ngayon at may narating ka na, ay magiging mataas na ang tingin ko sa iyo. Zhang Ran. Ang perang ito, sapat na ba? Ito, sapat na ba? Kotse. Sapat na ba? Ikaw. Paano? Shuzi, pag-isipan mong mabuti. Ano ang apelido ko? Fu. Noon, bata pa ako at mainit ang ulo, ayaw kong magmana ng negosyo ng pamilya. Para makapag-focus sa pagpipinta, itinago ko ang tunay kong pagkatao. Nag-part-time ako bilang art teacher sa Southern University. Ano ang sinasabi mo? Mahilig ka sa pera, di ba? Swak na swak. Marami akong pera. Imposible. Niloloko mo lang pala ako.
Paano nangyari ito? Lahat ng ginawa ko noon ay para lang protektahan ka. Hindi ko inakala na sa huli ako lang pala ang nag-iisip ng ganoon. Kung noon pa lang, Pera ba ang gusto mo? Ang buong kayamanan ng Fu Corporation, sapat na ba yon? sana sinabi mo agad. Kung sinabi mo noon, sumama na sana ako sa'yo. Hindi pa huli ang lahat. Kung ganoon ka kasigasig sa pera, kaysa magpakasal sa pamilya rin, mas mabuti pang pakasalan mo ako. Suzy, anong ginagawa mo? Kulang ka ba sa babae, G, Fu? Suzy, ito na ang huling pagkakataon natin. Anong pagkakataon? Wala akong pakialam diyan. Umalis ka. Ahyo, anong dala mo para sa akin? Paborito mong lugaw na may karne. Ayaw mo ng luya. Tinanggal ko na yun. Sa mahabang panahon, ikaw lang ang nakakaalama pa ng gusto ko. Mabait ka. Pusio, mabait na bata si Xiao Nian. Sa mga nakaraang taon, lagi siyang nangungulila sa tatay niya. Sana ikaw ang Xiaonian, mula ngayon, si Xiaonian ay aking anak na lang. pasensya na. Pinagawa pa kita ng maraming bagay. Okay lang yon. Pero kahit itago mo sa kanya, paano naman si Xiao Nian? Kailan mo balak sabihin sa kanya? Zihi, Saan ka pupunta? anong hinahanap mo? Tulungan kita maghanap. Nahanap ko na. Fusio. Paumanhin. Boss Fu, tinanggihan ng direktor. Ang application para sa paglabas ni Miss Shu. Bakit? Ayaw pumirma ng pamilya ni Miss Shu. Huwag mo nang intindihin. Hindi karapat-dapat ang babaeng tulad niya na maging nanay ni Xiaonian. Boss Fu, Umalis na tayo. Bukas ng umaga, gumawa ka ng kontrata para sa pag-aalis ng karapatan sa pagpapalaki. Dalhin mo rito. Tatay, Tatay, nasaan si Mama? Xiaonian. Mula ngayon, maging anak lang ni Ama, okay? Tatay, si Mama ba? Ayaw na niya sa akin? Siya. Tatay, may sakit si Nanay. Dalhin mo ako para makita si Nanay. Pwede ba? Xiaonian. Wala namang sakit si nanay. Nasa mental hospital lang siya. Pero, Xiaonian. Mula ngayon, ako na lang ang magiging magulang mo. Nanay, hindi ako pababayaan ni Nanay. Ano na naman kaya ang nangyari sa kanya? Matulog ka na. Tatay, nag-away ba kayo ni Nanay? Tatay, dahil ba sa di ako naging mabait kaya kayo nag-away? Siyempre hindi. Mabait na bata si Xiaonian. Tatay, magiging mas mabait pa ako.
huwag kang magalit kay nanay. Isundo natin si nanay, pwede ba? Sige, bukas isusundo ko na si nanay. Hmm? Matulog ka na. Hindi maganda ang lagay ng kalusugan mo. Kailangan mong sumailalim sa 2 session ng chemotherapy para mapigilan ang pagkalat ng cancer cells. Chemotherapy. Eh yung buhok ko, malalagas kaya? Mukhang Hindi na natin maitatago kay Xiaonian. kung malaman ni Xiaonian na may malubhang sakit ka, tiyak na hindi ka niya iiwanan. Lalo na kay Fu Xiu. Mas lalong hindi. Renyu, malabo na ang mga mata ko nitong mga nakaraang araw. Dahil kaya sa cancer cells, Tingnan ko. Boss Fu, bakit ka? Biglang nagdagdag ng marriage agreement kaninang umaga? Gusto ni Xiaonian ang nanay niya. Marriage of convenience. Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa kanya. Ang tigas talaga ng bibig mo, Boss Fu. Shuzi, kung papayag kang pakasalan ako ngayon, kalimutan na natin ang lahat, Xiaonian. Xiaonian, dito ka lang at maghintay kay tatay. Kakausapin lang ni tatay si nanay. Samahan mo si Xiaonian dito. Opo, dahan-dahan lang. Masakit ba? Kwarto ito ng pasyente. Hindi ito hotel. Anong ginagawa mo rito? Ano? Nakakaabala na ba ako? Akala ko malinaw na ang sinabi ko kahapon. Malinaw na ang sinabi ko. Malinaw nga ang sinabi mo. Malinaw na rin ang isip ko. Ang card na ito ay para sa iyo bilang kabayaran. Ang password ay kapanganakan mo. Pirmahan mo ang kontratang ito. Bakit? Anong inaantay mo? Sa kalagayan mo ngayon, ano bang maibibigay mo kay Xiaonian? Isang bagong tatay. Si, pipirmahan ko. Suzy, naisip mo ba ng mabuti? Nanay, huwag mong pipirmahan! Nanay, huwag! Nanay, huwag mong pipirmahan, nanay! Nanay, makikinig na ako sa'yo. Huwag mo akong iiwan. Magkukwento ako sa'yo, nanay. Bibilhan kita ng bean paste bun, nanay. Nakita ko si Xiaonian noong isang araw. Pinagkukulong siya ng mga bata at tinatawag na siraulo. Pinagtatawanan nila si Xiaonian. Walang ama, walang ina. Tinatawanan nila ang nanay niya na isang baliw. Talagang walang gustong makipaglaro sa kanya. Yung batang yun, araw-araw nagkakalkal ng basura para pagkakitaan. Ang saklap talaga. Xiaonian, kayang ibigay ng tatay mo ang mas magandang buhay. Ayaw ko ng mas magandang buhay. Nanay ang kailangan ko. Ayaw ko! Ayaw ko! Ayaw ko! Jiangran, uwi na tayo, young master. Nanay ang kailangan ko! Nanay ang kailangan ko! Xiaonian, Fu Xiu, alagaan mo si Xiaonian. Suzy, para sa pera, kahit ang sarili mong anak kaya mong iwan, bakit ka pa nagpapanggap sa pagsasabi niyan?
50 milyon. Sulit na sulit. Suzy, sa buong buhay ko, ayaw na kitang makita ulit. Fu Siu. Hindi magtatagal. Hindi mo na ako muling makikita. Kailangan mong alagaan si Xiaonian. Nanay? Gusto ko ng nanay. Boss Fu, baka gusto ninyong magpunas. Hindi ako umiiyak. Nanay! Tatay, paumani. Hindi pa marami ang alam kong isulat na mga salita. Tatay, siguro nagkasakit lang si nanay. Masama lang ang pakiramdam niya kaya ganoon. Paumanhin, tatay. Hindi ko kayang iwan si nanay ngayon. Tatay, hahanapin ko na si nanay. Paalam. Siyu. Nasa kwarto mo ba si Xiaonian? Siyu? Siyu, nasa kwarto mo ba si Xiaonian? Pasensya na. Siyu. Siyu, Xiaonian. Boss Fu, Kanselahin ang lahat ng trabaho. Ipaalam sa property security. Ang video ng CCTV kagabi, kopyahan mo ako ng isa. anong nangyari? Kapag si Xiaonian ay 8 taong gulang na, magkakasya na siguro sa kanya ang sweater na ito. Xiaonian. Hindi makakasama ng nanay sa paglaki mo. Pero bago umalis, gagawin ng nanay ang lahat para maipaghanda ka ng damit para sa bawat taon, pati na rin ng bupanda. G, pumunta ba sa'yo si Xiaonian? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba kasama mo lang si Xiaonian sa buong panahon? Z, Xiaonian. Xiaonian. Jiangran, kunin mo ang lahat ng bodyguard. Dapat mahanap si Xiaonian sa buong lungsod. Shuji, alam kong mahalaga sa iyo si Xiaonian. Bakit? Fu Siu, ganito ka pala mag-alaga kay Xiaonian. Kapag hindi nahanap si Xiaonian, hindi kita patatawarin. Naririnig mo ba ako? Na, Mas mabilis kung sasakay tayo at hahanapin natin. Saan-saan ba pumupunta si Xiaonian kapag normal? sabi ng caregiver, pumupunta daw siya sa park. Doon siya nanonood ng mga magulang na naglalaro kasama ang kanilang mga anak. Umupo lang siya roon ng buong hapon. Nandyan na siya. Daddy, yakap! Ulit na lang, please.
Bukod dito, wala na siyang ibang mapupuntahan. Dumudugo ang ilong mo, lagi kang sinasabi ni Xiao Nian na may sakit. Ano ba talaga ang sakit mo? Nabigla lang ako kanina, kaya nag-init ang katawan ko. Suzy, nagsisinungaling ka. Kapag nagsisinungaling ka, hinihimas mo ang tainga mo. Ano ba talaga ang itinatago mo sa akin? Ako, Xu Ziyi, nababaliw ka na sa paghahanap sa bata. May balita na tungkol kay Xiao Nian. namatay ang nanay ko dahil sa kanya. Ngayon si Xiao Nian naman ang target niya. Huwag mo nang hanapin. Alam ko kung nasaan si Xiao Nian. Masamang tao. Pakawalan niyo ako. Mababahala ang mama at papa ko kapag hindi nila ako nakita. Mababahala sila sa akin. Ibigay mo ang Jade Seal at pakakawalan kita. Ito ang iniwan ng lola ko para kay mama, hindi ito sa inyo. Tumahimik ka. Ang tagal kong nagbantay sa harap ng bahay ng mga Fu para mahuli ka. Ang tagal ko roon. Ang lupit ng ama mo. Ngayon, ang Jade Seal na ito ay utang ng pamilya Shu sa amin. Bah, kahit ibigay ni Xu Ziyi ang Jade Seal ngayon, papagbayarin ko pa rin siya. Tama. Magandang araw po, Boss Fu. Bantayan niyo ang pinto. Ngayong araw, kahit isang langaw ay hindi makakalabas dito. Opo. Tatay, Tatay, dapat talaga ngayon. Oy. Ikaw. Sabi, nasaan si Xiao Nian? Tatay, tingnan mo siya. Ibigay mo ang Jade Seal. Ano? Gusto mong sampalin ako? Sige, subukan mo. Hihi, sino ang tinatakot mo? Dahil sa mahina mong pagkatao. Anong magagawa mo? Tatay, Humarap ka pa sa akin? sabihin mo. Nasaan si Xiao Nian? Kung hindi mo sasabihin, ipaparamdam ko sa'yo ang kapalaran ng isang taong ginambala ang isang ina. nanay. Xiao Nian, Tatay, ito. Umalis na tayo. Xiao Nian. Xiao Nian, Xiao Nian, okay ka lang ba? Nanay. Nanay! Shen Huayan. halika rito at buksan mo. Kung gusto mong mabuksan, ibigay mo ang Jade Seal. Itapon mo rito ang susi. Ibibigay ko ang Jade Seal. Jade Seal. Sa wakas, nasa akin na ang Jade Seal. Nanay! Xiao Nian, mabait ka. Tapos na, tapos na. Ngayong nasa amin na ang Jade Seal, hindi na namin kailangan ang dalawang yan. Mamatay ka na. Mamatay ka. Tigil. Kayong dalawa na naman. Wala akong kinalaman dyan. Lahat yan, ideya ng tatay ko. Hoy, walang utang na loob. Walang kwenta. Paulit-ulit ninyong ginugulo ang mag-ina. Bakit? Hindi ba't ikaw ang tatay nitong batang to? Hindi mo alam? Ah. Yung pobreng lalaking pinagtanggol noon ni Suchi, yung pobreng lalaking yon. Ikaw pala yon. Anong ibig mong sabihin? Shen Huayan. Kalahati ng yaman ng pamilya Shu na sayo na yan. Kulang pa ba yan sayo? Kulang.
Pumasok ako sa pamilya Shu bilang isang napangasawa. Nagtiis ako ng hirap at paghamak, kasama ang matandang babae ng napakaraming taon. Tapos, pinag-iingatan pa rin ako. Sa testamento, nakalagay na, 60% ng yaman ay ibinigay sa'yo. Ako, wala man lang akong nakuha kahit piso. Bakit? Kaya pinalitan mo ang testamento. Itinulak mo ang nanay ko mula sa hagdanan. Oo, ako ang pumalit. Kahit papaano, nasa akin na ang Jade Seal. Lahat ng ari-arian ay akin na. Anong pinagtatawanan mo? Gusto mo bang tingnang mabuti? Anong nakaukit sa Jade Seal? Baboy, niloloko mo ako? Umalis ka. Kung hindi ako magdadalawang isip. Ikaw, bukod sa pagpaluin ako ng mga bodyguard na to, ano pa bang magagawa mo? Huwag mong kalimutan, nasa ilalim tayo ng batas. Anong magagawa mo sa akin? Tama ka. Nasa ilalim nga tayo ng batas. Ikaw, Inirecord mo ang usapan natin kanina? Dalhin mo siya. nanay. Nanay, Anong nangyari sa'yo? Po, Siyo. Pahiram ng cellphone mo. Tatawagan ko si Ayo. Para sunduin niya ako. Sa ngayon, hindi mo ba naiisip na may mga bagay na dapat mong ipaliwanag sa akin? Anong ipapaliwanag? Totoo na hiniwalayan kita. At totoong gusto kong makasama si Ayu. Totoo rin iyon. Ako ba yung mahirap na lalaking pinoprotektahan mo? Anong ibig mong sabihin? Ano mang sabihin niya, paniniwalaan mo. Shozi, sabihin mo ngayon na noon ay may dahilan ka na mahal mo pa rin ako. Basta sabihin mo, maniniwala ako. nanay, gusto mo si Papa, di ba? Tumawag ka kay Ayu. Gusto ko siyang makita. Suzy, Tumawag. Gusto kong sunduin ako ni Ayu. Nasa bahay ng mga Shu ako. Pwede mo ba akong sunduin? ganyan ka ba umaasa sa kanya? Siya ang aking nobyo. Siyempre umaasa ako sa kanya. Kung gayon, ipagkatiwala mo si Xiaonian sa akin. Anong ibig sabihin nito? Naniniwala ako sa'yo. Sa pagitan natin, meron pa namang ganitong pagkakaintindihan. Nanay, huwag mo akong iwan. Mabait ka, Xiaonian. Umuwi muna kayo ni Papa. Okay ba? Nanay, ayoko. Makikipagkasundo ako sa'yo, anak. Umuwi kayo ni Papa, kumain ng maayos, matulog ng mahimbing. Kapag nagawa mo ng maayos ang bawat bagay, papaguhitan ka ni Papa sa papel ng isang maliit na pulang bulaklak. Kapag nakapag-ipon ka na ng 50 bulaklak, Xiaonian, pupuntahan kita ni Nanay. Okay ba? Okay, susundin ko si nanay. Mabait ka. Iuwi mo muna si Xiaonian. Ang mga bagay sa pagitan natin. Pagkatapos mong pumunta sa ospital, ipapaliwanag ko ng maayos sa'yo. Kain ka na. Ay, ang baby ko. Ang dami mong pinagdaanan. Tingnan mo, Lola, mabait ba akong kumain? Oo, mabait. Ang bait-bait ng ating Xiaonian. Pwede na ba akong bigyan ng gold star? Ha? Kailangan mo ring matulog ng maayos. Alam mo ba yan? Di dapat bigyan mo ako, Papa, ng gold star. Mabait. Matulog ka na para sa tanghalian. Sige. Dahan-dahan. Sabihin mo, anong nangyari sa nanay niya? Magpapakasal na siya. Ano? Paglabas mo, sumama ka sa akin pauwi.
Fusiyo. Plano kong magpakasal sa ibang bansa kasama si Renyu. Kaya, hahayaan mo na lang? Napakasalan niya ang iba? Lola, ngayon, desidido na akong sumuko ng tuluyan. Alam mo ba kung gaano kakailangan ni Xiao Nian? Halata namang mahalaga siya sa'yo. Alam ko. Kaya nga inayos ko ang lahat. Kapag kasama ka ni Xiao Nian, magiging tagapagmana siya ng Fu Corporation. Bakit hindi mo isipin ang sarili mo? Kung pakakasalan mo ako, magiging asawa ka ng presidente ng Fu Corporation. Siyo. Isang taong malapit ng mamatay ay hindi karapat-dapat. Fusiyo. Hindi na kita mahal. Suzy, tingnan mo ang mga mata ko. Sabihin mo ulit. Ayokong makita ka. Kung hindi dahil sa gabing iyon, nalasing ka, ako. Kapag nakikita kita, naaalala ko lang ang kahihiyan ng gabing iyon. Kahihiyan? Fusiyo. Iwanan mo na ako. Nagkamali na tayo noon. Hindi na dapat maulit. Magpapakasal na kami ni Renyu at aalis ng bansa. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong sirain ang kaligayahan ko. Kaligayahan mo? Eh yung pangako mo kay Xiao Nian na 50 bulaklak. Ano na ang ibig sabihin noon? Kapag umalis ang bata sa ina, kailangan ng konting panahon. Alam mo ba kung gaano kagusto ni Xiao Nian ang kumpletong pamilya? Kung malaman niya na niloko mo siya tungkol dito, Noon, ako ay nakapag-asawa na sa ibang bansa. Tapos na ang lahat. Wala nang makakapagbago. Suzy, ako ang bulad. Ako ang magpapalaki kay Xiao Nian. Ngunit sana sa buong buhay ko, hindi ka na muling lumapit kay Xiao Nian. Maligayang pag-aasawa. Tatay, huwag mong kalimutang gumuhit ng maliit na pulang bulaklak. Sige, alam na ng tatay. Magandang gabi, tatay. Magandang gabi. Suzy, malamang nasa papuntang ibang bansa na siya ngayon. Zihi. Gising. Jihi. Kapit lang. Zihi. Z. Dr. Ren, magpalit ka na ng damit, maghanda na tayo para sa resuscitation ng pasyente. Ako na ang mag-aayos ng gamit mo. Kakakuha ko lang ng discharge papers mo, sabi ng hospital director. Zihi. Nahanap na. Saan sila ikinasal? Hindi mahanap ang flight details ni Miss Xu palabas ng bansa, pero wala na siya sa mental institution. At sa pagkakaalam ko, hindi rin siya dinala ni Jiren, pabalik sa pamilya Ren. Ang pamilya Xu. Nabisita na, nakasara na, at puno ng alikabok. Sige, mauna ka na. Huwag mo nang imbestigahan pa. Opo? Papa, natulog ako kanina. Guhitan mo ako ng maliit na bulaklak. Sige, iguguhit ko. Tapos na.
4, 5, 6. Shuzi, alam mo ba kung gaano ka namin inaasam ni Xiao Nian na hanapin ka? Pagkatapos ng chemotherapy, nakontrol na ang pagkalat ng cancer cells. Pagkatapos ng 3 araw, maghanda na para sa operasyon. 3 araw. Ang ganda. Hindi na kailangang maghintay hanggang malagas lahat ng buhok ko. Ang operasyon. Napakataas ng panganib. Ang tsansa ng tagumpay. 5% lang. Okay lang. Paano kung magtagumpay tayo? Kung magtagumpay tayo, makakapunta na ako kay Xiao Nian. Napakabait niya. Ngayon, malamang malapit nang makumpleto ang 50 maliit na pulang bulaklak. Kailangan kong maghabi ng mas mabilis. Ngayon pa lang ay nakakaabot na sa damit para sa 10 taong gulang na si Xiao Nian. Hindi pa ito sapat. Ang Fushi nagpadala ng tao para imbestigahan ka. Ang bagay sa ospital tinakpan ko na para sa iyo. Pero malamang, hindi ito maitatago. Okay lang. 3 araw na lang naman ang natitira. Humiga ka. Palitan ko ang gamot mo. Nanay, miss na miss kita. Nanay, hahanapin mo ako, di ba? Lola? Ano yon? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ang tagal mo nang hindi pumapasok sa opisina. Nag-aalala lang ako sa iyo. Ngayon, lahat ng media gustong malaman ang pinagmulan ni Xiao Nian. Ayoko nang pumunta sa opisina para makipagplastikan. Lola, gising na ako. Mabait, Papa. Guguhitan kita ng maliit na bulaklak. Papa, puno na ng maliit na bulaklak. Tawagan mo na si Mama. Xiao Nian. Papa, may sasabihin ako sa'yo. Si Mama, baka. Hindi na talaga babalik. Papa, darating si Mama. Xiao Nian. Si Mama ay pumunta sa isang napakalayong lugar. Napakalayong lugar? Kailangan bang maglakad ng ilang araw para makita si Mama? Ang ibig sabihin ni Papa, baka si Xiao Nian ay hindi na muling makita si Mama. Tatay, tumawag ka na kay Nanay. Sabihin mong puntahan niya ako. Xiao Nian. Si Nanay kasi. Tatay, gusto ko si Nanay. Mabait ka, Xiao Nian. Mula ngayon, sama-sama na lang tayong dalawa, okay? Pero yung ibang bata may tatay at nanay sila. Bakit napakahirap nito? Kasalanan talaga. Ang aking mahal na apo.
papasok na siya sa operating room. Ang tsansa ng tagumpay ng operasyong ito ay 5% lamang. Z, gusto mo bang tumawag ka sa kanya? Wag na. Ayo. Nakagawa na ako ng mga scarf para kay Xiaonian mula 6 hanggang 10 taong gulang. Pati na rin ang mga sweater. Kapag namatay na ako, ibigay mo ito sa kanya. Sabihin mo sa kanya na mahal siya ng nanay niya. See ya. Ginoong Fu, nabalitaan po naming nakita ninyo ang nawawalang ninyong anak. Maaari po bang malaman kung sino ang ina ng bata? Ginoong Fu, ang ina ng bata, magiging ba siyang vice-presidente ng Fu Corporation? Ang Fu Corporation ay hindi na magkakaroon ng vice-presidente. Ginoong Fu, totoo po ba? Impormasyon. Anong kailangan mo? Shujii, may primary brain cancer siya. Ako ang mag-ooperate sa kanya. At magkaibigan kami simula pa noong bata siya. Hanggang ngayon, mao-operahan siya ngayong araw. Mataas ang risk ng operasyon. Mababa ang tsansa ng tagumpay. Dalhin mo si Xiaonian dito. Kung may mangyaring di inaasahan, baka makita pa ni Xiaonian ang nanay niya sa huling pagkakataon. Imposible. Imposible. Boss Fu, Boss Fu. Shuzi, pakiusap, hintayin mo ako. Susunduin ko si Young Master. Ang singsing na ito, Sabi niya, asawa mo na siya. Nanay, nanay! Nanay, sabi mo, kapag nakakuha ako ng 50, pupunta ka sa akin. Nanay! Xiaonian. Maghintay tayong dalawa para kay nanay. Pagkatapos ng operasyon niya, okay? Lola, kapag nagising na si nanay, gusto kong iuwi si nanay. Sige. Kapag nagising na si nanay, uuwi tayong magkasama. Lola, gigising si nanay, diba? Siyempre, gigising siya.
Dr. Ren, Hindi maganda ang lagay ng pasyente. Hindi umaakyat ang heart rate. Bilis. CPR. sige. Lola, bakit hindi pa lumalabas si Mama? Malapit nang lumabas ang mama mo. Sino sa inyo ang kamag-anak ng pasyente? Ako. Asawa ko siya. Critical na ang lagay ng pasyente. Pwede po bang pirmahan ninyo itong critical condition notice? Ay, Ano? tita, kumusta na ang nanay ko? Doktor, anong nangyari sa manugang kong babae? Ginoo, pakipirmahan na po ito agad. Doktor. Gaano pa katagal ang oras para i-rescue? Pwede akong maghanap ng pinakamahusay na team ngayong gabi. Si Dr. Ren ang pinaka-autoridad na surgeon mula sa ibang bansa. Kung wala siyang magagawa, malamang wala ng ibang makakaya ang operasyong ito. Ha? Nanay! Nanay! Bunso. Nanay! Siyaw niyan. Nanay! Bunso. Nanay, sinabi mong hahanapin mo ako! Dr. Ren. Nanay. Ito. Nanay. Dok, ito po. Huwag kang gagalaw. Dahil sa pagkalat ng kanyang kanser noon, naapektuhan ang kanyang optic nerve. Kailangan natin siyang ilayo sa liwanag ngayon. Ito. Doktor. Ano ang ibig sabihin nito? Ayos lang siya. Ligtas na siya. Ililipat na lang siya sa regular na ward mamaya. Halos 5% lang ang tsansa ng operasyon. Ang operasyong ito ay isang himala sa medisina. Mabuti naman. Ang ganda. Ayos na si nanay! Mabait ka, Xiao Nian? Hayaan mo muna si nanay na magpahinga sa kwarto. Tama. Halika na. Isasama ka ni Tito para hanapin si nanay. Binibini ng pamilya Fu. Sa loob ng ilang araw, babalik ka na sa Fu family. Handa mo na ba ang mga bagay na ipinagbilin ko sa iyo? Pwede bang lumabas ka sandali? Tungkol kay G. Salamat. Mabuti mong alagaan si Ji. Sa mga nakaraang taon, ang pagiging buhay pa lang niya, pagod na siya. Si G nitong mga nakaraang taon. Gusto mong malaman? Yung problema sa pera ng pamilya niya noon? Lagi siyang pinagbantaan ng kanyang stepfather para isuko ang jade seal ng pamilyang Shu. Hanggang sa kinuhanan pa kayo ng litrato sa mga date niyo. Hindi niya alam ang tunay mong pagkatao noon. Natatakot siyang madamay ka. Kaya't hinanap niya ako para magpanggap. Nang siya'y bumalik sa pamilyang Shu, nagpakamatay ang kanyang ina sa harap niya. Matapos siyang masiraan ng ulo, dinala siya ng kanyang stepfather sa mental hospital. Kung hindi dahil kay Xiao Nian, hindi siya mabubuhay hanggang ngayon.
Sayang lang. Nasa mental hospital siya at nagtiis ng napakatagal. Pero ang huli niyang natanggap ay balita na may malubha siyang sakit. Kaya't dinala niya si Xiao Nian sa piling mo. Pero tinanggihan kanyang lumapit. Mas gugustuhin niyang harapin ang kamatayan ng mag-isa kaysa makita kayong mag-ama na malungkot dahil sa kanya. Naiintindihan ko na. Kapag nagising na siya, paalam mo na lang ako. Alis ka. Matagumpay ang operasyon. Maraming doktor ang naghihintay sa akin para magpalitan ng karanasan. Kapag nagising na siya, ikaw mismo ang magpaalam sa kanya. Kung sana ako ay makaligtas. Zihi, kung matagumpay ang operasyon, pwede ba akong makipagpaligsahan kay Fusiyu ng patas? Ayo. Napangasawa ko na siya. Naiintindihan ko na. Nasawi ang pag-ibig. Wala akong gana. Di na ako maghihintay. Mga side effect ng operasyon, maaaring mayroon ng pansamantalang pagkawala ng memorya. Kung sakaling hindi talaga maalala niya kung sino ka, tawagin mo ako. Alis na ako. Paalam. Anong nangyayari sa akin? Nasa ospital tayo. Sino ang magulang mo? Nanay, anak mo ako. Ako si Fu Xiaonian. Anak kita? Nag-asawa na ba ako? Asawa mo ako. Ako si Fusiyu. Ikaw? Asawa ko? Ang ganda-ganda mo. Pasensya na, estudyante. Bagong teaching assistant ako dito. Hindi ko alam na may tao pa pala sa art studio ng weekend. Sir, pwede mo ba akong maging modelo? Ang ganda-ganda mo. Mahal. Ikaw ang pinakamaganda. Nanay, Mahal. Palagi kong naiisip na parang hindi totoo ang lahat ng ito. Sa tingin ko rin. Hindi. Ang ibig kong sabihin, nagising ka na. Masaya ako. Parang wala akong maalala. Pati ang kasal natin, hindi ko na maalala.
Mahal. Ang bagay na ito, medyo komplikado. Sa totoo lang, hindi pa tayo nakapagpakasal o nagkaroon ng seremonya. Ano ang ibig sabihin yan? Malaki na ang anak natin, hindi pa tayo nakapagpakasal. Hindi ako. Ano yon? Hindi naman siguro ayaw kong pakasalan ka. Ako. Baka naman. Ako pala ang kabit. Lihim akong nagdalang tao sa'yo. Pinanganak at pinalaki. Tapos pinilit kitang makipaghiwalay. Hindi. Tama ako. Hindi. Talagang hindi ako. Sumpa ko. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Baby, sabihin mo sa nanay mo. Noong bata ka pa, nandyan ba ang tatay mo? Wala si tatay noong bata ako, nang lumaki na ako. Si nanay ang nag-utos na hanapin ko siya. Ay, hindi. Sabihin mo sa nanay mo. Nang matagpuan mo ang tatay mo, nasa tabi ba niya ang ibang mga tita? May magagandang tita. Maraming mga magagandang tita. Apat. Teka, Sandali, Xiaonian. Huwag muna. G, makinig ka muna sa akin. Hindi ganoon. ay, babaero. Nakasuot pa ng singsing sa kamay mo. Ginagawa mo ito, tama ba sa asawa mo? Sasabihin ko sa iyo, hindi ako magiging kabit. Singsing. Tumutugma ang singsing ko sa'yo. Noon, ito ang singsing na ginamit ko para mag-propose sa'yo. Hindi ka naniniwala. Tingnan mo ang kamay mo. Bakit ngayon ka lang nag-propose? Malaki na ang anak natin. Hindi mo ba ako gusto? Dahil ba sa bata kaya tayo ikinasal? Hindi mo naman kailangan. Tatay, hindi na ako makakita. Boss Fu, ibibigay ko po kay Mrs. Anong kailangan mo? Kasi po, hindi po ba may sakit si Mrs.? Nagdala po ako ng konting regalo para kay Mrs. Pero parang hindi tamang oras ang pagdating ko. Pasok na kayong lahat. Pasok na kayong lahat. Ang galing ng mata mo, anak. Kaya pala nitong mga nakaraang taon, sino mang dalaga ay hindi mo pinansin. Zihi, ako ang lola ni Siyu. Pwede mo rin akong tawaging lola. Magandang araw po, Lola. Mabuti. Yung mga magulang ni Siyu, mula nang maipasa sa kanya ang kumpanya, naglibot na lang sila ng mundo. Ngayong nalaman nila ang balita, nagmamadali silang bumalik. Ako muna, itong matandang ito, ang nauna nilang nagpahayag ng saloobin. Ito ang handog ng pamilya Fu para sa iyo bilang bigay kaya, isang black card na walang limit. Nakapangalan sa iyo ang card holder. Magagamit mo ito kung paano mo gusto. Pero, gusto pa ring itanong ng lola mo ang iyong kagustuhan. Payag ka bang pakasalan si Siyu? Lola, kahit na nawala ang memorya ko, parang naaalala ko pa rin. Ang pakiramdam na gusto ko siya. Mabuti. Ayos, mabuti naman. Ha. Nasa ospital ka pa ngayon. Kaya ngayon, espesyal akong kumuha ng nutritionist para sa iyo. Para maalagaan ng maayos ang iyong katawan. Espesyal din akong kumuha mula sa bahay ng 2 maalaga at masinop na tao para mag-alaga sa iyo sa mga susunod na araw. Magandang araw po, ma'am. Salamat sa inyong pag-aalaga. Lola, ako na ang mag-aalaga kay mama. Si Lola,
Ako rin, kayang-kaya kong alagaan si Shi. Hindi ba't sa iyo ang trabaho ang pinakamahalaga sa lahat? O, nga pala, parang may iba pang sikreto o dahilan. Ano? Hindi magkaanak? Lola. Lola. Lumipas na yon. Mukhang gumagaling ka na. Haha. Kung ganon, hindi na kita iistorbo. Aalis na ako. Ako naman, uwi na muna ako para ayusin ang kasal ninyo. Jiyi, magpagaling ka lang ng maayos. Sumama muna kayo sa akin. Balik na lang tayo mamaya. Z. Naalala mo pa ba si Renyo? Medyo naaalala ko. Pero hindi masyadong malinaw. Ang operasyon mo. Siya ang gumawa. Umalis na siya. Pinapagpaalam niya. Sa'yo. Ang mga nangyari bago ako mawala ng memorya, pwede mo bang sabihin sa akin? Huwag kang mag-alala. Kapag gumaling ka na, isa-isa kong sasabihin sa'yo. Si. Nay, kapag gumaling ka na, uuwi na tayo. Si. Xiaonian, iuwi mo na si Mama. May nanay at tatay na ako sa hinaharap. Ang pagmamahal at pag-aalaga ng magulang ay palaging para sa anak.